Ilang linggo na lang at barangay elections na. Kaugnay niyan ay makakapanayam natin live dito sa PTV News Center si Commission on Elections Spokesperson Director James Jimenez. Magandang umaga po, Director Jimenez. Magandang umaga. Yes sir, gaano po kahanda ang COMELEC para sa nalalapit na eleksyon? Handang-handa na. Katunayan, tinatapos na natin yung printing. Tapos na yung mga balota para sa mga malalayong lugar at tinatapos na lang natin yung dito sa may malapit sa NCR. Naghahanda na rin tayo ng delivery ng mga balota at ng iba't iba pang mga forms katulad ng election returns. Yung training naman ng teacher, nakakasana rin at magsisimula yan later this week. Sir, kailan po inaasahan tapos ang printing ng mga balota at kailan po magsisimula yung pag-deploy nito sa mga barangays? Well, we expect printing to be finished within this week. Tapos, towards the end of this week, magsisimula tayo magpadala. Ang target talaga natin kasi is dumating siya doon sa lugar na paggagamitan mga around 3 days before elections. So, hindi naman tayo masyadong nagmamadali. Sir, ano po yung mga nakikinikinita nyo na posibleng maging problema sa darating na barangay elections at paano nyo po ito pinaghahandaan? Well, as usual, kapag barangay elections, ang pangamba natin dyan ay magkakagirian yung mga supporter ng mga iba't ibang tumatakbo. So, kaugnay niyan, nakikipag-ugnayan kami sa PNP at sila yung magpapakalat ng mas maraming armed and uniformed police officials. So, sana sa ganyang paraan, mapanatili at mapayapa yung halalan sa level ng barangay. Sir, speaking of security, naglabas na po ba ng mga hotspots ang COMELEC? Meron na tayong election watch list of areas at meron din tayong areas of immediate concern. Kulang-kulang 150 places lang yan. But yung mismong specific na identification, wala pa. Hopefully, within the week, makapaglabas ng update ang PNP and then kung pwede nating ilalabas po ng COMELEC. Well, this early, meron na po ba kayong mga nare-receive na reports tungkol sa election-related violence sa mga barangay? Marami. In fact, before the election period kicked in, marami na tayo nakukuhang mga reports ng mga pagpaslang o di kaya mga atake o ambush against incumbent barangay officials. Kaya nga medyo alert tayo kasi alam natin na tuwing barangay makakakita ka talaga ng uptick sa mga ganyang klaseng insidente. And sir, of course, dahil papalapit na, posible na mas tumaas pa itong mga election-related violence o itong mga bilang ng election-related violence. So, ano po ang ginagawa ng inyong ahensya kaugnay niyan? Well, like I said, nakikipag-ugnayan tayo sa PNP at sila naman kasi talaga yung may kapangyarihan at may manpower to handle things like that. Ang epekto talaga nitong increased violence habang papalapit yung halalan, syempre magbabago din yung listahan natin ng election watch list of areas. And as soon as an area gets included in that list, ini-increase natin yung manpower doon, dumadami yung pulis sa lugar na yon at natin yung administrative functions nung iba't ibang opisina doon sa lugar na yon. Sir, magsisimula na po ang filing of certificates of candidacy. Ang inyo pong paalala sa mga gustong mag-file ng COCs? Ang paalala ko actually para doon sa mga nagbabantay doon sa proseso. Sa October 11 to 17 po ang ating filing of certificates of candidacy. Last week pa nilabas na natin yung listahan ng mga third-termer. Marami po kasi nagrereklamo na yung mga tumatakbo lampas na dun sa terminong pwede sa kanila. So maganda po ngayon, kung ma-check nyo ngayon pa lang sino yung mga third-termer para kapag nag-file sila ng Certificate of Candidacy ay makapaghain kayo ng karapatang reklamo. Paalala lang din po doon sa side ng COMELEC, tatanggapin namin lahat ng Certificate of Candidacy dahil tawag nga natin dyan, ministerial duty po namin yan. Pero sir, kung may makalusot na third-termer, paano po ang mangyayari dyan? Well, definitely in-expect natin merong susubok na mag-file. Kailangan lang ma-inform yung COMELEC at kami mismo yung magdi-deny ng due course dyan. Kapag may nakalusot man, sabihin natin walang nagreklamo pero later on napatunayan na talagang third-termer siya, posible pa rin ma-disqualify. In that case, nagkaroon siya ng tinatawag nating material misrepresentation doon sa kanyang COC. Labag yan sa ating mga panuntunan. Kung halimbawa, sir, manalo siya, ano po yung mangyayari doon?
yung kasunod po niya sa bilang, yun po ba yung papalit sa kanya? Or yung paano po ang Hindi, kapag merong nanalo at later on na-disqualify, ang rule palagi natin ay sinusunod natin yung succession. Ibig sabihin, yung pangalawang yung second placer, never pong nananalo yan. Kasi, well, if you think about it, dahil nga second placer lang siya, talo talaga siya. So, hindi siya pwedeng pumunta doon sa winning position. Kung merong kailangang replacement, it will be the one that's identified in the order of succession. I see. So, dapat this early po talagang matrace na yung mga third-termers. Sir, kaugnay naman po nitong campaign period. Ano po ang inyong paalala sa mga kandidato, mga do's and don'ts? Well, for the most part, dapat ngayon hindi muna sila nangangampanya. Yung kanilang mga malalaking tarp, yung mga malalaking picture ng mga mukha nila, yan po ay sa salitang kanto nga ay epal yan, at hindi maganda yan. Definitely, kung outsized or out of place yan, sisitahin natin sila pagdating ng campaign period. It starts on October 18 and will last until the 26th. So that's the only time you're allowed to campaign. Everything else you do right now, it's just crass. Sir, I know parati niyo po itong sinasabi pag election period, pero paalala po ninyo kung ano po yung mga penalties sa mga lalabag dito sa mga rules ng Commission on Elections sa pangangampanya. Election offense po yan. So ibig sabihin ang parusa dyan ay pagkakulong, 6 na buwan hanggang 6 na taon, merong multa, at para sa mga politiko, pinakamabigat siguro yung disqualification from holding office. Sir, ang gun ban, kailan po magsisimula ang pagpapatupad nito? Nagsimula na po yung gun ban. Nagsimula siya nung simula din ng election period. No? September 28. And to date, marami nang nahuhuli at may mga kinasuhan na po. Sir, itong vote buying, karaniwan po itong problema pag eleksyon. Ano naman po ang ginawa ng COMELEC to address this problem ngayong darating na barangay elections? Well, ang hirap kasi sa vote buying, kailangan meron kang witness or better yet, nahuli mo silang in flagrante delicto or habang ginagawa yung krimen. Kaya nga mabilis na tapos yung kaso nung mayor ng Bulacan, yung Norsagaray, Bulacan, huli silang habang ginagawa. So ang kailangan talaga natin para tumaas ang success rate natin sa pagsugpo ng vote buying ay syempre yung mga witness, yung mga magpapatotoo at magsasabi na uy, may nagaganap na vote buying doon, tignan niyo. At yun po ay fina-follow up namin hanggat sa makakaya natin. Pero pinakamaganda dyan, kung meron tayong ebidensyang pinanghawakan at later on, kung na-file na yung kaso, kailangan tumindig din at mag-witness yung nagreklamo. Sir, yung SK elections po na postpone, meron na po bang idea ang COMELEC kung kailan po pwedeng i-resume itong SK elections? Ayon sa batas, ay magkakaroon ng SK elections at any time between October 28, 2014 and February 23, 2015. So yun yung time frame natin para magkaroon ng SK elections. No? But ang inaantabayanan talaga natin dyan ay kung magkakaroon ng pagre-reforma ng sistema ng SK. Kapag nagkaroon ng pagreforma, baka hindi na naman matuloy. Pero definitely, kung walang lumabas na batas, mukhang susulong yung SK. Pero yun nga, within that time period. Director Jimenez, good morning. Good morning. So, ang ibig niyo pong sabihin, gusto lang pong malinawan kung hindi natuloy ang SK election, sino pong tatayo na representative ng kabataan? Ayon po sa batas na pumasa, wala pong holdover. So, technically speaking, walang SK officials. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin yung interest ng kabataan ay mawawalang bahala na lang. Syempre, nandiyan pa rin yung barangay council. In fact, yung nakasaad dun sa batas, yung budget na dapat na nakalaan sa kabataan ay gagamitin pa rin at eksklusibo para sa mga interest ng kabataan. So, mababantayan pa rin yung interest nila, wala nga lang SK. Pero for the meantime, sino po ang opisyal na mga ngasiwa para sa gampanin ng mga SK ng mga sangguniang kabataan? Well, wala naman kasi talagang fixed function yung SK except to do projects which will benefit the youth. So yung pagsasagawa ng proyekto, magagawa ng council yan. Meron tayong mga panukala, halimbawa yung sinasabi ng iba na yung pinakabatang barangay councilor daw ay tatayong representante ng kabataan. Well, posible yan. Pero kasi ultimately, kailangan nating tandaan, yung buong konseho, yung buong barangay council ay representante ng buong barangay. Hindi lang ng kabataan.
Hindi lang ng matatanda, kundi ng buong barangay. So, nasa pag-uusap na rin po ng mga barangay members po ito? Yes. Sir, maiba lang po ng issue. Kasunod ng disqualification kay Laguna Governor E.R. Ejercito, meron pa po bang aasahan ng publiko o meron pa bang dapat manginig na opisyal na naluklok ngayon dahil sila ay maaaring ma-disqualify din? Huwag naman sila manginig. Pero meron pa rin. Like, for one, meron tayong sinuspend recently, no? Yung mayor nga ng Norsagaray, isang konsehal ng Norsagaray. At meron pa tayong malapit na matapos na kaso laban naman sa isang gobernador. So marami pang ibang iniimbestigahan, marami pang pending disqualification cases. Hindi lahat for overspending, iba-iba dahilan. Pero meron po yan. Okay, maraming salamat po, Commission on Elections spokesperson James Jimenez.